Mga kapatid, magandang hapon sa ating lahat. I would like to discuss on the importance of running a successful meeting in construction. Hindi ito masyadong napag-usapan, hindi masyado itong na-take advantage, at karamihan hindi ito ginamit to resolve issues related to the processes. Ang pinag-usapan natin dito, pag sabihin nating processes sa construction, yung method statement at risk assessment. Alright? So gusto ko itong i-discuss kasi hindi masyado itong napag-usapan. And besides, maosya man, manibos man, ano man ang magiging discipline mo or preparation mo sa occupational health and safety, hindi masyado itong napag-uusapan ng meeting. Alright, tandaan natin mga kapatid, na mayroong mga meetings, different meetings sa bawat, by the way, hiniram ko na lang ito hiniram ko lang itong video na ito para maintindihan natin ang, tingnan mo, nasa shadow pa ako. Kasi importante itong meeting kapatid, ngunit hindi ito na-take advantage. At hindi ito na ituro ng masyado sa mga safety practitioner kung paano natin ito i-take advantage. Now, mayroong mga nangyayaring mga meeting sa site. Tandaan ninyo, may mga meeting. Alright, ano-anong mga meeting ito? Unang-una, magkaroon ng mga preliminary meetings bago i-award ang project. Alright? Tapos, pag na-award na yung project mga kapatid, there will be a series of meetings. Anong meeting ito? Magpapatawag ang kliyente, na mag-submit na yung mga contractor sa mga requirements dahil ito na-award na sa inyo. Alright, pag nasa main contractor ka, pag mayroong mga meeting, dapat yung training sa ROTC kapatid. May training ang ROTC, sana hindi nyo nakalimutan. Iwan ko lang kung nakalimutan ninyo, mag-squat thrust kayo. You have to discipline yourself. Sariling palo mga kapatid. You failed to bring the discipline sa ROTC. Meron bang mga bagay na dapat nating i-internalize at dadalhin natin dito sa ating profession sa occupational health and safety when it comes to the proper decorum, the way how we are going to behave and run the show. Now, tandaan ninyo mga kapatid, sa ating inspection ROTC, ito na pag-usapan na ang document gathering. I-hold ko muna ito mga kapatid because I want to discuss the most important topic here. I-take advantage natin ang meeting kapatid. Now, dumating na tayo sa kick-off meeting. Ano ba ang kick-off meeting? Ano ba ang dapat gagawin ng contractor? Ano ang dapat gagawin ng consultant? Ano ang gagawin ng kliyente? What are the preparations for a safety manager na umupo sa kliyente, the one that is with the consultant or project management at ang main contractor. Kapatid, we have to be very serious here. Bakit? Because a successful meeting, kung ang meeting nag-address ng mga specific issues, wala na tayong problema sa submission. Ma-address na yung lahat ng mga concern na i-communicate natin during the meeting. Alright. Umpisahan natin yung after all the preliminaries kick-off meeting. Ang kick-off meeting mga kapatid, dapat ang main contractor, huwag kayong masyadong assuming. Ang dami kong nakita mga safety manager sa main contractor, pati ang consultant, assuming. Hindi pa nga nila nababasa kung anong gusto ng kliyente, banat na ng banat. Tapos mayroon pang mga safety na nasa main contractor na akala mo alam niya lahat. So, ang dapat natin gagawin dito mga kapatid, makinig sa kliyente. Pakinggan ang kliyente, ano bang requirements ng kliyente. Or ikaw naman consultant, if you can talk with the client representative on occupational health and safety, pwede mo namang tawagan. Pwede mo siyang tawagan at magkaroon ng preliminary meeting para mapag-usapan ninyo yung mga certain requirements. What are the items to be discussed? Yun yung ilagay nyo sa agenda. Siyempre, kung sa amin, pag-usapan doon yung
Number one, submission ng project OHS plan. Kasi meron yang requirement sa kontrata. Kailangan 30 days from the award of the contract, meron na. Kung wala kayo, problema. Emergency response plan, traffic management plan, and workers welfare adherence plan. Lahat ng mga submissions, sasabihin na. Alright? Tapos yung contractor, mag-commit ng pizza kung kailan niya maisubmit. Pagkatapos niyan, pag maisubmit na, mag-review yung consultant, mag-comment, ibalik uli. Alright, kick-off meeting. Ang progress meeting, iba naman yung progress meeting. Ang progress meeting is, doon na sa site after the kick-off na nakuha na yung mga permits, mga municipality permits, lahat ng mga permits sa authority for you to start, binigay na yung drawing, binigay na yung authority to take over the site to start the construction. Alright. Once the construction will start, progress meeting na po, wala ng kick-off meeting. So, we are going to take advantage of the kick-off meeting. But there is something here, mga kapatid. Kasi bukod sa kick-off meeting, meron tayong i-take advantage. Alright. Ano ba yung sinabi kanina? One of the important things is, number one, gather the documents. Gather the documents. So that you will understand what are the things that you need to discuss. Updated set of plans, and other aspects. Yun na yung pinag-usapan dito. Alright? So napaka-importante nito, mga kapatid. Napaka-importante pag-usapan ang mga requirements bago tayo lulusom sa project. Alright. Mamaya, pag-usapan natin, susunod dito yung pag-uusapan natin ang sa technical meeting. Pero ito muna yung mga typical meetings na nangyayari sa site. Alright. So when you come up with the when you come to attend a meeting, you need to be very certain that you have the right information. Uupo ka doon for what? You will be asked by the client of the mandatory requirements. Are you aware? Kasi kung hindi, wag kang masyadong assuming. Hindi ito search ng Mr. Universe. Hindi ito palakihan ng muscle. This is about can you cope up with the requirements of the client? Alam nyo ba ang mga submissions ninyo? You need to come with the right information. Kasi kung wala kang alam, kapatid, magtanong-tanong ka muna. Do not let the meeting proceed unless you have the plans, you have read the plans and other documents and other specifications. Kailangan alamin mo, alam mo na ang mga submissions niyo. Meron ka ng orientation o kung paano itong project na ito. Gaano ito ka-significant, gaano ito ka-importante. Kasi kung wala kang alam, kapatid, tapos papasok ka lang doon, anong gagawin mo doon? Baka yung counterpart mo doon sa kliyente, counterpart mo sa consultant, magtanong sa'yo, wala kang maisalag. Baka mamaya itanong sa'yo kung kailan kayo mag-submit ng safety plan. You do not know. And you cannot even, hindi ka nga pwedeng mag-commit kasi hindi mo alam yung speed mo. How long you can do the safety plan. Go through the requirements of the owner, the client. What are the requirements? Contractual, the QCS, the legal requirements of that particular country where you are working. Solve the problem by making sure that the expectations are clear. Mag-commit ka. Kasi sa construction, laging tinatanong, kailan mo ito mai-submit? Are you aware that you will be submitting this? Alright, stop muna natin to, I-hold muna natin to. Now, itong right information, kapatid, kailangan meron ka dito. Kasi kung wala kang right information, paano kung itatanong sa'yo ng kliyente at wala kang maisagot kasi wala kang alam? You need to have that right information. You need to know where are you now in the drafting of project safety plan. Kasi kung wala ka, wala kang alam kung kailan matatapos ang safety plan, no? Paano ka mag-commit doon sa meeting? Kasi doon sa meeting, you will be asked of the requirements. Are you aware? So, kung aware ka, sabihin mo, yes, I'm aware. In fact, ginawa na namin, siguro by tomorrow tapos na ito, maisabit na namin sa consultant. Very good.
Oh. Pero sabihin mo, sir, I do not know about this. I was just hired. And the project manager does not inform me of the nature of the project. Diyos ko po, kapatid, you are not the right person for the job. Ha? Kasi bago ka dumating sa meeting, bakit hindi mo ginawa ito? Bago ka pumasok at nag-attend sa meeting, bakit hindi mo kinausap mo na ang project manager? Bakit hindi mo na kayo nag-usap? Ano ba itong project? Are you aware that this you will be the safety manager of this project? Do you know the significance of the project? So sunod-sunod na yung mga katanungan pag hindi ka handa. So bitbitin mo yung disiplina mula sa ROTC. Sana kahit yun na lang. Ano bang gagawin mo? Ano ba sa ROTC pag na-inspect ka? When there will be an inspection of ranks, both Philippine Army, Philippine Navy at kahit sa Air Force. Naranasan ko ito ang sa Philippine Army, sa Philippine Air Force, at yung Philippine Navy because I was once a student of Agro Industrial Foundation, yung sa Davao City, at yung ROTC doon is Navy. Pero kahit ano pa mang bureau yan, kahit anong agency sa sandatahang lakas, ganun pa rin yun. Lahat ng officer ay mayroong pad. Yung maliit na note, nung araw mga 1980s, Golden Gate. Maliit lang. Halos maliit pa doon sa 1/4 sheet ng yellow pad. Ganun lang kaliit. Tapos may note, may pen. Kasi kung anong sasabihin ng inspecting officer na kasulat mo, element number 1, anong problema nito? Haircut. Mamaya ka. Element number 2, walang problema. Element number 3, hindi shine ang combat shoes. Ganyan di ba? So, I'm expecting it would be better if a safety officer will bring that same discipline, especially main contractor. Kasi dito sa both kick-off and progress meeting, tatanggap ang contractor ng mga requirements mula sa kliyente, mula sa consultant, mula sa PMC. So those requirements, wag mong isiping meron kang photographic memory. So isulat mo ano bang number 1 requirement, safety plan. Sir, give me 3 days from now, masubmit na namin ito sa consultant. Alright, next, workers welfare adherence plan. Give me 1 week, sir. Alright. Wag mong ipitin yung sarili mo, pwede ka maglagay ng 2 weeks Next, emergency response plan. Give me 10 days. What about traffic management plan? Right after the safety plan, itong unahin namin, sir. Alright. So, mira, handa ka. Hindi yung safety manager na papasok ka sa meeting, para kang taga Mars, para kang taga Pluto. You do not know what's going on. Pasok-pasok ka. Para kang abogado, hindi mo alam ang kasong inaatinan mo. Didipinsahan mo yung accused, ikaw yung lawyer, but you do not know the case. You don't have the documents of their defense. You don't even read the facts of the case. Then how can you argue in favor of your client's freedom? Di ba? So, itong preparation, kapatid, hindi lang ito applicable sa occupational health and safety. Applicable sa kahit anong practice. Kahit man sa doctor of medicine, you need to be ready. Kailangan alam mo na kung anong klaseng tumor ang tatanggalin mo ngayon. Surgical operation. You need to understand, you need to know, you need to have the right information. Alright? So, yan ang pinaka-importante, kapatid, na gusto kong ipaparating sa inyo. Kasi kung susundin natin ito na laging handa, be ready. Kahit sa Boy Scout pa tayo, ano bang turo sa Boy Scout? Di ba mayroong mga tinuro sa Boy Scout? Laging handa. Pero kung hindi ka handa, kapatid, huwag kang masyadong assuming. So kung hindi ka masyadong maalam doon sa project mo, at least meron kang dalang booklet, isusulat mo yung mga requirements sa kliyente. But take note, pag ikaw ay napasok doon sa crucial point, na tinanggal yung safety manager, ngunit ikaw pinasok ka bago. Tapos ang expectation mo, ito na yung sinabi ni Sir Den, isusulat ko na yung mga requirements dito. Yun pala, deadline na sa submission. Sumalo ka ngayon sa problema. Tapos itanong sa iyo, where is the safety plan? I do not know. Hindi mo rin, totoo rin naman yung sagot na yan, na totoo yung reply mo na hindi mo alam kasi kakapapasok mo lang kasi tinanggal nga yung una.
Pero dito ngayon sa meeting, hindi na ikaw ang tinatanong, yung kumpanya na. Dahil ang kumpanya na ang tinatanong, bago ka mag-attend sa meeting, anong gagawin mo? You need to be ready. Kinausap mo sana yung ibang disiplin. QEQC, sir, where are we now? Para mabigyan, matimbrihan ka na. Sandali, inom muna tayo ng kape, ha? Alright. Magtanong ka na sa construction manager, sa project manager, sit with him. Kasi ang dapat sana ngayon, submission na. Sorry. Ngunit, mag-attend ka ng meeting, wala kang may submit. Bakit? Because you don't have the information. Alright? Putol-putulin natin ito, kapatid. Gagawa tayo ng mga series of discussion dito sa safety meetings. Safety manager in a meeting. Umpisa natin ito para merong guidance itong mga kasamahan natin. Ang dami kong nakita mga safety manager nag-attend sa meeting, hindi preparado. I castigated so many safety manager in a kick-off and progress meeting. They do not know. They don't even have the clue of their project. Kung itanong mo sa kanila, can you describe me your project? How can you become a safety manager if you don't have the clue of the project? Galing ka sa underground utility projects. Tapos bigla kang mahal dito sa building. At wala kang clue na yun pala building na. Pinapaatin ka sa meeting, building projects pala ito. You need to know your project. You need to have the right information, kapatid, para hindi ka magmumukhang tanga sa meeting. Ako, I can speak for this. Ang dami ng Pinoy kinastigo ko. Ang dami ng kabayang kinastigo ko sa meeting. Gusto ko mang saluin, pero parang gusto ko pang banata na lang para masalo ko mag-schedule ng internal meeting muna bago sila papasok sa another progress meeting. Kasi walang ibang option. Kung hindi mo kastiguhin at humingi ka ng meeting from the sideline, offshoot ng progress meeting para maging handa sila. Otherwise, wala. It will be the first meeting and the last meeting. Nakakahiya. Kaya naisip ko ito, kapatid, alam mo, para matulungan yung mga kasamahan natin sa profession. Makinig lang kayo dito, kapatid. I'm sure you will learn something. Alright, kick-off meeting, progress meeting, kailangan meron kang right information. Don't be, ano ba yung sa military nating linggo? Assuming yung taong yan. Nagmamarunong na wala namang alam. Akala niya siguro itong project na ito hanggang 3 palapag lang. Hindi niya alam up to 48-story building ito. Akala niya siguro yung itong building na ito na ganito-ganito lang. Hindi niya alam na renovation ito. Ngunit, heritage ng gobyerno. Merong historical significance. Very meticulous ang. Pero walang alam yung main contractor na papasok. Instead, masaya ka na at least meron na akong nakitang kabayan sa counterpart sa main contractor. Pero nakakahiya. Papasok sa meeting pakaang-kaang. Papasok sa meeting na parang galing ng excursion sa buwan. Parang kalalanding lang nila. Parang ibang trupa sila ni Aldrin at Armstrong. Nakakahiya. Kaya ito, mga kapatid, hoping that this program, gagawa ako ng mga presentation dito of how to take advantage of the meeting, how to call for a meeting, kung nasa kliyente at consultant ka, to refine, to make your process straight in your project. Maraming hindi marunong magtawag ng meeting. I will give you the clue on how. Pero mag-umpisa muna tayo dito sa fundamentals. I hope sasundan nyo ako dito, kapatid. Alright. So, what is super important to you about this work? Tatandaan mo na meron kang priorities doon sa agenda. Kunyari, meron kang agenda. Ano bang importante sa'yo dito? Meron kaming project na may dewatering. Ang importante ko yung dewatering noise. Yung noise ng pump, hindi nakakadisturbo sa lokal. Kasi kung madisturbo ang lokal, kaliwali yung mga decibels ninyo. Di ba meron tayong requirements? Hold on. Meron siyang sinabi dito. Alright. Di ba meron akong isang project. I was with the consultant. Ako ang safety manager ng main contractor. Meron akong meeting sa mga subcontractors din.
Kasi kung pukpukin ako ng consultant, pukpukin ko rin sila what are the requirements from the consultant. So, dewatering. Ano bang problema ko sa dewatering? Maganda yung technology, but the problem is the noise. Meron pang mosque, meron pang mga lokal. Sabi ko sa kanila, you have to be ready with your proposal kasi magkaroon ng another technical meeting for the replacement of this dewatering machine. Ayaw talaga ng local ito. Bakit? Noise. So eventually, yung contractor na disseminate ko sa kanila in advance, I talk with their construction team at ito na nga, dumating na yung panahon. So, kahit magbayad pa, kahit while the process of raising the variation para sa dewatering, at least the team is already aware. So, yung safety rin nila, alam na rin kung paano. Installation lang naman ang problema natin. Kasi yung noise, though it has occupational health significance, ngunit kung meron tayong right tools and equipment, right process sa dewatering to lessen the noise, kasi itong mga lokal, ayaw nila kahit sabihin mong decibel, wala siyang pakialam dyan. Pag nakakadisturbo ng matanda nila, tatawag ng pulis yan. Pag ayaw nyo, sorry kinapture ko lang ito sa iPad ko. So, sunod pag-usapan natin mga kapatid yung discuss some details. Do you have the capacity? Do you have the right preparation to discuss the details of your highlighted item? Can you discuss some of the details sa project mo? Yung mga pinapatawag ko kayo because of this, no? Pwede ko ba, ako mismo, kaya ko bang i-discuss ang detalye nito? For what purpose? Para ma-escalate ko yung information at mag-response kayo base doon sa inyong kakayahan. Kasi kung hindi, I will be raising this matter to the next level. Yan. Discuss some details. Pag hindi mo kayang i-discuss, kapatid, yung preparation mo kulang. May kulang yung preparation mo. Alright? So, tuloy natin ito mga kapatid. I hope nakakatulong itong discussion na ito. Actually, this is just a presentation of one guy about the project management. Ito. Tingnan natin tong full plan. Kasi meron siyang diniscuss dito na ipakita yung full plan at encourage the team to move forward. Meron akong gustong sabihin dito. Alright? Ito. Now, sandali. Ba't nawala? Napaka-importante nito kapatid. Pero mag-stop muna tayo dito sa number 4 because of the length of the presentation. Alright, ito mga kapatid, maganda to. Show a full plan as a part of the detailed sequence. Alright. So ano bang kabuuhang plano? Kabuuhang plano ng proyekto. Tapos kailangan ma-discuss natin yung sequence of how to arrive there. How to finally install, let's say, installation of impeller pump. Paano ba natin na ma-install yung impeller pump successfully? So ito yung installation. But how to do it right, sequence, step by step, ito na yung metodolohiya. Now, doon sa metodolohiya, kung meron kang problema doon na hindi masyadong na detalye ng proponent, ano ba itong proponent? Usually, the contractor ang mag-propose ng sequence nila. So, kung hindi klaro sa iyo, you can take advantage of another meeting apart from this. Kunyari, ang main contractor, meron silang subcontractor. But I want the subcontractor to address in this part. Otherwise, kung ayaw ng main contractor mag-take advantage doon sa meeting, sa technical meeting, inag-offshoot na ito from the progress to technical. Dito sa technical kasi ma-address mo yung mga katanungan mo. Mabato mo yung katanungan mo at ma-address din ng technical team. How to build it right. So, you should be able to show the following. Your zone maps, your expected processes, the type of manpower, the competent person that will be handling the activity. Kailangan may discuss ito kapatid. Because, if all these things cannot be escalated,
Yung dokumento ninyo sabog-sabog may kulang. Ha? Unacceptable. Pagdating ng mayroong incident, pagtingin nila, ops, bakit itong nakaligtaan ninyo? Meron akong insidente, kapatid. Oh. Ha? Nahulog. Oh, nahulog, formworks. Oh. Yun pala, ang method statement hindi rin kumpleto. Oh. Kami naman sa method statement, hindi kami pumapasok kasi nga mayroong consultant. Ngunit, in a critical activities na wala kaming tiwala sa contractor, we have the right, naka-reserve yung aming karapatan na ipatawag yung hingiin namin yung method statement at papasok kami at kastiguhin para mabalangkas nila yung proseso. Alright? So, naka-reserve sa amin yun. Kami lang. So, ang consultant, what about ang consultant? Wala kayong naka-reserve na right. Ang right ninyo, lahat po, lahat po ng construction activities, the method statement before it gets approved, dadaan sa inyo. May mga method statement na hindi namin hingiin sa kliyente, hanggang sa consultant na lang. Kayo yung mga consultant, mag-isip-isip kayo. You have to give due respect sa mga nasa kliyente. Bakit? Kasi pwede kayong pahirapan ng kliyente talaga. Kaya ang pinakamaganda, hingiin mo na lang yung requirements ng kliyente para ikaw ang magiging alter ego. Before the client will intervene on a critical activity, pumasok ka na. Yan ang napaka-importante. Ngunit kapatid, putulin natin dito, pero tandaan ninyo, pakinggan nyo lang itong discussion ko because somehow there are discussions along the line na makikita mo, ops, kailangan ko palang tutukan ito. Magbago man lang sana ang mga Pilipino na mga safety manager mag-attend sa meeting. Bawal ang pakaangkaang, bawal ang tulog-tulog sa pansitan. Maraming salamat. Abangan nyo pa ako sa sunod na discussion about the meeting.